ang babae sa hagdanan. Sa tuktok ng matarik na burol sa San Remigio, nakatayo ang isang lumang mansyon na tinatawag ng mga taga-baryo bilang Casa de la Noche. Sa kabila ng marurupok nitong pader, mga sirang bintana at sahig na naglalagitgit, sa bawat hakbang may isa itong misteryong hindi maipaliwanag. Isang babaeng puti ang suot, tila usok ang katawan na laging natatanaw sa hagdanan tuwing gabi. Walang gustong tumira roon, sabi ng matatanda, ang bahay ay isinumpa mula pa noong panahon ng mga Kastila. Isang araw, dumating si Clara, isang dalagang manunulat mula Maynila. Ayon sa kanya, naghahanap siya ng inspirasyon para sa kanyang nobela. Tinawanan siya ng mga taga-baryo at binalaan, kung gusto mong mabuhay ng mahaba, huwag kang manatili ro ng isang buong gabi. Ngunit matigas ang ulo ni Clara. Nilinis niya ang lumang bahay, pininturahan ng pader, at inayos ang kwarto sa ikalawang palapag. Ngunit sa unang gabi pa lang, nagsimula na ang kababalaghan. Unang gabi, habang nagsusulat si Clara, may narinig siyang mabagal na yapak sa hagdan. Tap, tap, tap. Nang sumilip siya, wala namang tao. Ngunit sa sahig, basa ang mga yapak, tila tubig mula sa basang paa. Kinabukasan, nagtanong siya sa matandang si Aling Puring. Babae raw yan na pinatay ng asawa, ibinenta siya noon kapalit ng mga titulo ng lupa. Nang madiskubre niyang ginamit lang siya, tumalon siya mula sa hagdan habang nagdadalang tao. Ikalawang gabi, habang natutulog si Clara, nagising siya sa impit na iyak. Pagdilat niya, may babae sa paanan ng kama, nakatalikod, nakasuot ng puting saya at tila nanginginig. Nang tawagin niya ito, hindi ito gumalaw. Lumapit si Clara, nanginginig sa takot. Miss, okay ka lang ba? Dahan-dahang humarap ang babae. Wala itong mukha, sumigaw si Clara at tumakbo palabas. Ngunit pagtingin niya sa salamin sa tabi ng pinto, hindi siya ang refleksyon, kundi ang babaeng nakaputi. Ikalawang umaga, balisa si Clara. Pupunta na sana siya sa baryo para umalis, pero may natagpuan siyang lumang liham sa ilalim ng hagdan. Nakalagay doon, kung sino mang makahanap ng liham na ito, ako si Clara de la Fuente. Pinagbili ako ng aking asawa. Ako'y pinatay at ang aking anak ay hindi naipanganak. Hindi ko matanggap. Kaya't ang bawat babaeng papasok sa bahay na ito ay magiging ako. Nanlaki ang mata ni Clara. Pareho sila ng pangalan, napatingin siya sa salamin at doon niya nakita ang kanyang sarili. Ngunit ang mukha niya'y unti-unting nawawala, napapalitan ng maputlang imahe ng babaeng nakaputi. Huling gabi, wala nang Clara. Sa halip, isang babaeng puti ang lumilitaw na naman sa hagdan tuwing gabi, hindi na umuungol ng paghingi ng tulong. Tahimik lang, naghihintay ng susunod na maglalakas loob. At ang liham? Nawala hanggang sa may dumating na bagong dayo. Isang lalaking mananaliksik. Hawak ang sulat na ipinadala sa kanya ni Clara de la Fuente, pero ang sulat ay may petsang 1923 wakas.